Sa isang maliit na baryo noong 2015, may dalawang magkaibigan na sumubok ng isang ritual para ipakulam ang isang guro. Sa gitna ng malamig na Pasko, ang plano nilang maghiganti ay nauwi sa isang nakakatakot na tagpo na puno ng misteryo at panganib. Sa pagdating ng isang misteryosang babae na may pulang mata, nagsimula ang isang sumpang nagdulot ng trahedya at pagkawala. Ano nga ba ang kapalit ng kanilang ginawa? At paano naglaho ang alaala ng isang kaibigan? Samahan niyo ako sa kwentong ito na puno ng kababalaghan at katatakutan. May gusto lang sana akong ikwento sa inyo. Nangyari ito noong 2015. Nakatira pa ako noon sa isang maliit na baryo. Malamig doon tuwing Pasko kasi napapalibutan kami ng mga puno ng niyog na parang mga higanteng nagbabantay. Tapos, yung mga ilaw na nakasabit sa bintana ng mga bahay, parang mga bituin na kumikislap sa gabi. Para tuloy may snow kahit wala naman, kasi ang daming makukulay na ilaw. May kaibigan ako noon na tawagin na lang nating Jomar. Si Jomar yung nakaisip ng kalokohang ito. Sabi niya kasi, may alam daw siyang mangkukulam na pwedeng tawagin para ipakulam yung mga kaaway natin. Sabi ko naman sa kanya, bakit naman natin gagawin yon? Sabi ni Jomar, may teacher daw siya sa school na sobrang sama ng ugali. Pinahiya raw yung nanay niya sa harap ng maraming tao. Galit na galit siya, kaya gusto niyang ipakulam yung teacher para makaganti. Sabi ko sa kanya, ayaw ko ng ganyang kalokohan. Pero mapilit si Jomar. Sabi niya, kahit samahan ko lang daw siya. Sige na nga, sabi ko. Pumayag na rin ako. Ang plano namin ay gawin yun sa mismong araw ng Pasko. Kasi sabi ni Jomar, yun daw ang pinakamagandang oras para tawagin yung mangkukulam. Kailangan daw namin pumunta sa isang liblib na lugar kung saan walang makakarinig sa amin. May dala siyang kandila at posporo. Tapos may papel din siyang dinikit sa isang stick. Ang nakasulat sa papel ay pangalan ng teacher niya. Sabi ni Jomar, kailangan daw namin magdasal ng 3 beses. Tapos, sisindihan niya yung stick na may papel. Hahawakan daw namin yung magkabilang dulo ng stick habang nasusunog ito. At kailangan namin ulit magdasal ng 3 beses. Sinimulan na namin yung ritual. Nagdasal kami ng 3 beses habang yung hangin ay parang bumibigat. Tapos, sinindihan ni Jomar yung papel. Hinawakan namin yung magkabilang dulo ng stick. Habang nasusunog yung papel, parang may malamig na hangin na dumaan at nagdasal ulit kami ng 3 beses, parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Pagkatapos noon may narinig kaming kaluskos. Napatayo kami ni Jomar at tumingin sa paligid. May nakita kaming babae na papalapit sa amin. Nakasuot siya ng itim na damit. Yung mukha niya ay sobrang puti, parang wala siyang dugo. Yung mga mata niya ay kulay pula, yung mga labi niya ay kulay itim. Nilamig ako nung tumabi siya sa amin. Parang biglang naging yelo yung paligid. Tumingin siya kay Jomar. Tapos, nagsalita siya. Anong gusto mo? Sabi ni Jomar, pakulamin yung teacher niya. Tapos, sinabi niya yung pangalan ng teacher. Yung babae ay lumapit kay Jomar, tapos may binulong sa kanya. Hindi ko narinig kung ano yung sinabi niya, pero tumango si Jomar. Pagkatapos nun ay umalis na yung babae. Bumalik na kami sa bahay ni Jomar. Kinabukasan, balita sa buong baryo na nakita raw yung teacher ni Jomar na patay sa bahay nito. Nakaupo raw ito sa sahig at nakasandal sa pader. Nakatingin ito sa kisame at nakangiti. Yung mga kamay niya ay nakapatong sa mga hita niya. Yung mga daliri niya ay nakaturo sa kisame. Yung mga paa niya ay nakadikit sa sahig. Yung mga daliri ng paa niya ay nakaturo rin sa kisame. Parang may tinitingnan siya sa kisame. Pero wala naman daw kahit anong nakasulat o nakadikit doon. Nakakatakot daw tingnan yung teacher ni Jomar. Kasi hindi na nila ito mapapikit. Nakadilat yung mga mata niya at nakangiti pa rin.
Hindi ko na nakita si Jomar pagkatapos nun. Parang unti-unti siyang nawala sa alaala ng lahat. Ako na lang yung natitirang nakakaalala sa kanya. Pero kahit ako, hindi ko na maalala yung mukha niya. Hindi ko na rin maalala yung pangalan ng teacher niya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Pero sa tingin ko may kinalaman yung mangkukulam sa pagkawala niya. Siguro, yun yung binulong sa kanya ng mangkukulam. Parang kapalit ng pagpapakulam niya sa teacher niya, nawala siya sa alaala ng lahat. Parang naging bahagi siya ng sumpa. Naging malungkot na yung baryo namin. Hindi na kami naglalagay ng mga ilaw sa bintana. Pasko na naman. Naalala ko lang yung karanasan namin ni Jomar. Ako na lang yung natitirang nakakaalala sa kanya. Pero kahit ako, hindi ko na maalala yung mukha niya. Parang ako na lang yung natira sa isang mundo na unti-unting nawawala. Nakakalungkot at nakakatakot isipin na baka mawala rin ako tulad niya. Ang kwento natin ngayon ay nagpapakita ng panganib ng paghihiganti at kung paano ito nagdadala ng sumpa at trahedya. Maraming salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-ingat sa mga ritual na hindi natin lubos na nauunawaan.